Ngayon, bilang isang mananampalataya, pag-usapan po natin, ano po ba ang mahalagang katangian ng isang mananampalataya? Na kung saan sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, meron tayong pundasyon. Meron tayong kinakailangang, meron tayong guide sa paglilingkod natin sa Kanya. Okay. Kung paano natin dapat bigyan ng pagpapahalaga na ang pagiging mananampalataya, it is a great privilege. Napakalaking pagpapala po nito sa atin. Sapagkat yung pagtanggap natin sa Kanya, may tuturing po natin talagang napakalaking biyaya, blessing po sa atin, na kung saan, alam po natin, hindi ito kayang tapatan ng anumang halaga sa mundong ito. Ito po yung pinakamagandang desisyon na nagawa natin, yung tayo ay nagpasya na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Ngayon, bilang mananampalataya, meron pong mga katangian na dapat nating maintindihan na ito po ay mahalaga. Number 1 po dyan, of course, pananampalataya sa Diyos. Faith in God. Kaya ka tinawag na mananampalataya, believer, because you have faith in God. At pag pinag-usapan natin ang pananampalataya, dapat nating maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan, ang pananampalataya, ito ay hindi nakabase sa mga nakikita. Ito ay nakabase sa mga pangako at salita ng ating dakilang Diyos. So, ibig natin sabihin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, there are times, may mga negatibo talaga, may mga challenges, may mga pagsusubok na darating, at may mga makikita tayong tila baga, kabaliktaran sa atin pong iniisip o kaya expectations. Pero as a true believer, hindi tayo bound by our feelings. We are not bound by our sight. We are dependent on the Word of God. We are dependent on His promises sa pangako ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya, from the word itself, mananampalataya, yung pananampalataya sa Diyos. Ito po yung pundasyon ng buhay ng isang Kristiyano, yung salitang pananampalataya. Ano po ang kahulugan ng pananampalataya? Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay ang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tingnan niyo po kapag meron kang pananampalataya, ang pananampalataya, kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Panatag ka doon sa hinihintay mo, bagamat hindi mo pa nakukuha, nakakamtan, nakikita, o nararamdaman, panatag ka dahil meron kang pananampalataya. At yan din po yung katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kahit hindi mo pa nakikita, meron ng patunay, meron ng ebidensya. Dahil andyan po yung salita ng Panginoon. So it is beyond our human senses when we talk about faith. Kaya nga si Paul ay sinabi niya, for we walk by faith and not by sight, sapagkat kami lumalakad hindi sa paningin kundi sa pananampalataya. So therefore, let us walk in faith. At isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya ay ang pananampalataya sa Diyos. At alam niyo po, sinabi po ng Hebrews 11:6. Ang sabi po ron, for without faith it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. It is impossible. Take note, it is impossible to please God. Hindi natin mapapaluguran ng Diyos. Hindi matutuwa ang Diyos sa atin kung tayo ay naituring na mananampalataya, naituring na tagasunod sa Kanya, pero wala po yung pananampalataya. Pag wala yung pananampalataya, anong nangyayari? Nagiging puna ng palataya. Nakikita palagi yung mga puna, nakikita yung mga, alam niyo po yun, yung mga negatibo, nawawala yung pananampalataya. Kasi pag sinabing pananampalataya, ano po di ba sinasabi po sa English, believer? Pag sinabing believer, it is always on a positive note. Nasa positibong pananaw yan. Kaya, tandaan po natin, kapag walang pananampalataya, imposibleng matuwa ang Diyos. Hindi matutuwa ang Panginoon. Sabi nga, but without faith, it is impossible to please God. Kaya isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At alam niyo po, sa paraan ng pagtugon at pagkilos ng Panginoon, it takes faith for God to move sa buhay po natin.
Nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon, nais mong maranasan ang kanyang pagpapagaling, nais mong maranasan ang kanyang dakilang himala, pagpapalat biyaya, kinakailangan ng totoong pananampalataya. And again, ang totoong pananampalataya hindi nakabase sa iyong nararamdaman, hindi nakabase sa iyong nakikita. Ang ibig kong sabihin, kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, kahit na nakikita mo puro mga problema at pagsusubok, dahil ikaw ay may pananampalataya, ang tinitingnan mo, sa likod ng pagsubok, may tagumpay. Sa likod ng kahirapan, may pagpapala. Sa likod ng karamdaman, may kagalingan. That's faith. Sabi nga po ng Marcos 11:22, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Have faith in God. Manampalataya kayo sa Panginoon. Kaya, number 1, na katangian, mahalagang katangian ng isang mananampalataya, pananampalataya sa Diyos. Para ano pa tinawag ka ng isang mananampalataya kung puro duda o kayo pag-aalinlangan? Kapag ka nawala yung pananampalataya ng isang mananampalataya, ang tawag na sa kanya, puna ng palataya. Puro puna. Puro puna. Puro komentaryo. Puro mga, ano po yun, mga iba't ibang mga lalabas na mga iba't ibang mga negatibo sa kanyang bibig o sa kanyang isipan. Pangalawang mahalagang katangian ng isang mananampalataya, of course, pagsunod sa salita ng Diyos. Pagsunod sa salita ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya, alam niyo po, malaking challenge po ito kasi nga, maaring kayo personally, meron kayo may encounter na sasabihin sa inyo, bakit si ganito? Di ba sabi nila, born again sila, bakit ganito yung kanilang ginagawa? Meron pong comparison. Sasabihin sa iyo, di ba born again ka? Bakit yung born again doon nagiinom? Ikaw hindi ka nagiinom. Merong comparison. Dapat mong maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan, ang totoo, ang tunay na mananampalataya, makikita mo yung totoong pagsunod sa salita ng Diyos. At yung totoong pagsunod, hindi lang yan sumusunod kapag andyan yung pastor, kapag andyan yung kanyang ministro, yung kanyang leader, o yung kanyang kapatid sa pananampalataya. Siya ay susunod saan mang sandako naroon dahil alam niya na may Diyos na nakakakita sa kanya. At alam niyo po, yung pagsunod sa salita ng Diyos, yan po ay nagpapatunay ng iyong pag-ibig sa Diyos. Yan ay totoo. Kumbaga, sinasabi mo na totoo na ikay umiibig sa Diyos kapag ikay sumusunod sa kanyang salita. Ito po yung patunay. Sa Juan 14:15, ang sabi po ng Panginoon ay ganito, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, ang salitang if, it means conditional. If you love me, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, susundin mo yung kanyang utos. Kaya ang pagsunod sa utos ng Panginoon, nagpapakita ng totoong pag-ibig mo sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagsasabing umiibig ka sa Panginoon at hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi totoo ang pag-ibig mo. Yan ay bula ang pag-ibig. I'm sorry, pero that's the appropriate word. Dahil ang sabi nga po ng Biblia, kung ako'y inyong iniibig, sabi ng Panginoon Kristo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sinabi pa nga ng Panginoon, Lucas 6:46, bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at hindi nyo ginagawa ang aking mga sinasabi? Ang expectation sa iyo ng Panginoon kung ikaw ay isang mananampalataya, andun po ang iyong pagsunod. At yan ay isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, hindi lang yan drawing, hindi lang yan sa letra nakikita, hindi lang yan sa pananamit, kundi yung pagsunod. Ang sabi pa nga po ng Santiago 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Tayo mga kapatid, mga kaibigan na nakamonitor ngayong gabi, ilang taon na po tayo nasa broadcast industry. Simula pa po ng pandemic hanggang ngayon, tuloy-tuloy tayo nagtuturo, nangangaral ng salita ng Panginoon. Marami pong nakikinig sa atin, marami pong sang-ayon, marami pong kumbinsido sa atin pong mga sinasabi, sa atin pong mga ipinapangaral. But sadly to say, wala po yung pag-response. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Santiago 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Salamat po sa Diyos, maraming nakikinig. Pero ang sabi ni Santiago, huwag kang manatiling tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad ng kanyang salita. Be doers of the word.
Not hearers only. Hindi ka taga-pakinig lamang, taga-tupad ka dahil ang sabi po ng sumunod ng talata na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag tayo po ay nakikinig lang tapos yung napapakinggan natin, hindi natin ina-apply, tayo din po yung magkakamit o kaya ay magdadanas ng consequences. Ibig sabihin, sa atin din po yung balik, hindi naman doon sa nagtuturo o nangangaral. Ang nagtuturo o nangangaral, instrumento lang na sinasabi yung mensahe ng Panginoon. Ngayon, kapag sinunod natin ang kanyang salita, ang makikinabang, ikaw na sumusunod. Hindi po yung nagtuturo. Kaya sabi po ni Santiago, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya pangalawang mahalagang katangian ng isang mananampalataya, sumusunod sa salita ng Diyos. Pangatlong mahalagang katangian ng isang mananampalataya, pag-ibig. Pag-ibig, love. Ang pag-ibig ang pinakadakilang katangian ng isang mananampalataya. Ang sabi po ng Juan chapter 13 verse 34 to 35. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Ang pagkakakilala ng mga alagad, ang tunay na mga alagad, tunay na mananampalataya, andun yung pag-ibig. Sabi pa nga po ng unang Korinto 13:13, ang tatlong ito'y mananatili. Ano yon? Faith, hope, and charity. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Datapwat ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. The greatest of this is love. Kung paano ang Panginoon inibig tayo, yung pag-ibig na yon na itatransmit sa atin, na itatransfer sa atin rather. Kumbaga, kung paano yung pag-ibig ng Panginoon, unti-unti po nating naranasan at ito ay nai-apply natin sa buhay. Tingnan niyo po yung dating ikaw ay iba yung iyong pag-uugali dahil sa pag-ibig ng Panginoon na yung naranasan. Kumbaga dati ikaw ay judgmental, dati iba yung ugali mo, dati iba yung takbo ng isip mo, pero ngayon na bago. Why? Dahil andun po yung pagiging isang mananampalataya mo na nakikita sa buhay mo, yung pag-ibig. At alam po yung salitang pag-ibig, hindi naman po ibig sabihin, yung pag-ibig ay hindi ka na nagagalit. Huwag niyo pong mamisinterpret, kasi ang sabi nga po, pagka Kristiyano, hindi na dapat nagagalit, hindi na po dapat nainis. Alam po, ang Biblia, hindi naman po tayo tinuturuan huwag magalit. Ang itinuturo sa atin, huwag magkasala. Sabi ni Apostol Pablo, kayo'y magalit at huwag magkasala. Hindi po masamang magalit, lalo pa kung nagagalit ka doon sa maling gawa. O halimbawa ito, yung anak mo nakikita mong mali na yung ginagawa. Halimbawa yung anak mong maliit, nagtatakbo-takbo sa kalsada. Sasabihin mo ba, anak, ang galing mo talaga Ganun ba sasabihin mo? Pag ganun ka, ay mayroong kang mayroong kang diferensya pag ganyan gagawin mo. Ngayon, pag sinabi mo, pumunta ka nga rito, ayaw kita makita. Pag pinagalitan mo, hindi ka doon nagkakasala. Bakit? Ayaw mo siyang mapahamak. Nakita mo na yung mahal mo sa buhay. Andun sa mga bisyo at kalayawan, sasabihin mo, ang galing mo talaga, anak. Nakikita mo, nagdodroga, sabihin mo, ang galing mo talaga, anak. Pagka ganun, konsentidor ka niyan. Hindi yan pagmamahal. Ang tunay na nagmamahal, merong concern. Kaya, pag nandun yung pinapagalitan ka dahil maling gawa ang ginagawa mo, magpasalamat ka dahil merong nagtutuwid, nagtatama doon sa iyong gawa. Na ipinapakita natin yung pag-ibig. Now, ang Panginoon, makita natin yung kanyang yung kanyang pag-ibig kung paano niya ito in-express. The highest form of love ay ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam po ninyo, every time na ilang beses ko na napanood yung Passion of the Christ, talagang hindi ko mapigilang hindi umiyak every time na mapapanood ko yun. Dahil ramdam ko yung presensya ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig na kanyang iniukol sa atin. Imagine yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, pinasan ng Panginoon. Ilang beses siyang natumba, pero pilit na bumabangon hanggang sa makarating doon sa Golgota, doon sa bundok ng Kalbaryo. Dumating yung tamang oras na siya ipako sa krus at tamang oras na siya nalagutan ng hininga. Yan ay ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Alam niyo po ang realidad niyan? Wala naman pong kasalanan ng Panginoon. Dinala niya yung ating kasalanan. Dinala niya yung kasalanan mo. At dapat tayong magpasalamat dahil tinubos tayo sa ating pong pagkakasala. Ang nais ng Panginoon, in return, tayo ay maglingkod, sumunod sa Kanya.
na wag na tayong bumalik doon sa atin pong masamang gawa. Tingnan niyo po yung dakilang pag-ibig na ginawa ng Panginoon. Sabi nga ng John 3:16, one of the famous verses or scriptures in the Bible. For God so loved the world. Yung salitang so love, nasa superlative degree. Ibig sabihin, highest, pinakamataas na level. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pag-ibig ng Panginoon. At alam niyo po, isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya, yung pag-ibig. Pag-ibig na kung saan rooted in the Scriptures. Pang-apat na mahalagang katangian sa mananampalataya, kabanalan at matuwid na pamumuhay. Tinawag ang mananampalataya sa isang banal na uri ng pamumuhay. Banal at matuwid na pamumuhay. Ang sabi ng unang Pedro 1:15 hanggang 16, kaya't yamang ang banal ang sa inyo'y tumawag, kayo'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Ang pinakadahilan bakit dapat o kinakailangan tayong mamuhay ng may kabanalan, hindi dahil sa sinasabi ng organization, hindi dahil sa sinasabi ng United Pentecostal Church, hindi dahil sa sinasabi ni pastor. Ang sabi ng Biblia ganito, bakit kinakailangan at bakit dapat kang mamuhay ng may kabanalan? Ang sabi po ng talata, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino ba tumawag sa iyo? Sino ba tumawag sa atin? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yamang ang Diyos ay banal, kayo'y magpakabanal sa lahat ng uri, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Maliwanag. Ang pinakadahilan, bakit kinakailangan tayong mamuhay na may kabanalan? Dahil banal ang tumawag sa atin. Now, ano po ang koneksyon nun? Alam po niyo, hindi magkakaroon ng fellowship kapag meron pong banal at hindi banal. Ibig kong sabihin ganito. Wala pong maayos na fellowship, wala pong maayos na samahan kapag meron pong kontrapartido, ika nga. Ano yung kontrapartido na binabanggit ko? Hindi pwede magsama yung dilim at liwanag. Katulad po, halimbawa ngayong gabi. Nandito po ako sa studio ng DWLVFM. Mayroon pong liwanag dito, maliwanag dito sa studio. Of course, pag maliwanag, wala yung dilim. Pero pagka nawala yung liwanag, papalit yung dilim. Hindi pwede magsama yung dilim at liwanag. Hindi pwede sabihin ko, yung kalahati maliwanag, yung kalahati madilim. Hindi pwede magsama. Ganon din po, ang Diyos ay banal. Paano siyang makikisama sa hindi banal? Kaya ang sabi ng Biblia, yamang banal ang tumawag sa inyo, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ito pa, Hebreo 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. O tingnan niyo po major doctrine yan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin maging peacemaker ka. Huwag kang palaaway, huwag kang troublemaker. Hindi ka dapat yung pinagbumulan ng kaguluhan. Huwag kang mga-aaway. Pastor, paano kung ikaw inaaway? Hayaan mo lang silang awayin ka. Ang mahalaga, hindi ka nang aaway. O, di ba sabi po ng Biblia, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hindi kung sino lang yung gustong pakisamahan, hindi lang kung sino yung kumbaga palagay ang loob mo. Sa lahat ng mga tao. Alam niyo po, ang gandang mamuhay kapag merong kapayapaan. Kahit saan ka magpunta, wala kang iilagan, wala kang katatakutan. Bakit? Wala ka namang kaaway. Ikaw ay peacemaker, hindi ka troublemaker. Kapag kung saan ka magpunta roon, binabati ka. Kumbaga yung karakteristik mo, na kung saan ikaw ay tagapamayapa, ikaw ay peacemaker. Dahil ang sabi ng Biblia, sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Magkasama yan. Yung ikaw ay peacemaker and ikaw ay namumuhay ng banal. Dahil ang sabi po ng talata, kung sino man ay wala nito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Kaya, ang isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya, namumuhay ng may kabanalan at matuwid. Yung holy and righteous living. Banal at matuwid na pamumuhay.
Pag sinabi nating matuwid na pamumuhay, hindi naman po ibig sabihin hindi na nagkakamali. Nagkakamali tayo bilang tao. Meron talaga mga fault, may mga mistakes. Pero kaibahan, hindi intentional and sinisikap natin sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon, nagiging matuwid tayo. As human being, may mga lapses din. Minsan nakakapagsalita, nakakapagbiro ng hindi nararapat. May mga lapses din, pero hindi intentional. Alam po yun, hindi yung kumbaga tahasan. Na ibig kong sabihin, ang isang mananampalataya, isa sa mahalagang katangian niya, yung pamumuhay ng banal at pamumuhay na nandoon yung katwiran. Panglimang mahalagang katangian ng isang mananampalataya, ito po mahalaga ito, kababaang loob. Humility. Humble in spirit. Humility, humbleness, or meekness, yan po magkakatulad na pananalita. Kababaang loob. Humbleness. Humility. Ang mananampalataya ay mapagpakumbaba at umaasa sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka dapat mayabang. Hindi ka dapat hambog. Yung parang, alam niyo po yun, mahangin. Hindi dapat yung parang, alam mo yun, kapag iniwasan ka ng mga tao, sabihin, andyan na naman, super typhoon yan. Ibig sabihin mayabang, ibig sabihin palalo o kaya hambog. Ang isang mananampalataya, tandaan po natin, mahalagang katangian niya yung mapagpakumbaba, kababaang loob. Ang sabi po ni Santiago 4:6, ang Diyos ay sumasalangsang sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Tingnan niyo po kapag mayabang, sinasalangsang ng Diyos. Pero kapag mapagpakumbaba, andun yung biyaya ng Panginoon. Ano po pag biyaya ng Panginoon? Wow, unmerited favor. Pagka nandyan yung unmerited favor of God, yan ang magresulta ng blessing, magresulta ng promotion, magresulta ng dakilang provision sa iyo ng Panginoon. Dahil nandyan yung kanyang biyaya. Sabi po ng Pilipos 2:3 o 2:3 ng Pilipos, sa kababaang loob ay ipalagay ng iba'y higit kaysa inyong sarili. Ibig sabihin, mas ituring mong higit yung iba kaysa sa iyo. Parang sinasabi, kung nagpapayabangan, ay ako anya magaling. Di sabi mo, ikaw talaga magaling. Hindi. Mas higit mo itinataas yung iba kaysa sa iyong sarili. Mas ipinagpapalagay natin na mas higit sila kaysa sa iyong sarili. Yun ang sinasabi po rito. Dahil yung humble, hindi mo kinakailangan itaas yung sarili mo sabi nga, huwag natin itaas yung ating sariling bangko. Kaya natin yung iba ang magtaas. Dahil, yan po, kapag ikaw ay nanatiling humble, napagpakumbaba, of course, andyan po yung pagpapala ng Panginoon. Andyan po yung promotion ng Diyos. Ipopromote ka ng Panginoon dahil the way to go up is to go down first. Kapag ka gusto mong maitaas, kinakailangan po nandun yung pagpapakumbaba. Pang-anim, na mahalagang katangian ng isang mananampalataya, yung panalangin. Of course, yung panalangin, we cannot survive without prayer. Hindi tayo pwedeng umusad, hindi tayo pwedeng magtagumpay kung wala ang panalangin. Ang panalangin ay mahalagang bahagi ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Sabi po ni Apostol Pablo, 5:17 ng unang Tesalonica, manalangin kayong walang patid. Pray continually. Pray continuously. Ang prayer, ito ay continuously. Hindi ka dapat nananalangin sa panahon na gusto mo lang manalangin. Hindi ka mananalangin lang kapag may pangangailangan ka. Hindi ka mananalangin lang kapag nasa mood ka. Kahit may problema, kahit wala ka sa mood, continue to pray. Dahil ang sabi po ni Apostol Pablo, manalangin kayong walang patid. Pray continuously. Tuloy-tuloy ang pananalangin. Hindi yung nanalangin ka ngayon, mananalangin ka susunod na week. Paano ka magsusurvive? Paano ka mas magiging malakas? Paano ka tatatag kung meron kang conflict sa iyong prayer life? Sabi pa nga po ng Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa halip sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
Alam po ninyo yung prayer, yan po yung pamamaraan upang ating maiparating sa Diyos yung atin pong mga request. Yun pong ating mga pangangailangan sa Kanya. Kaya alam po ninyo, napakalagang katangian ng isang mananampalataya, yung pong pananalangin. Pangpitong mahalagang katangian, ito pong pagbabagong buhay. Renewed life or new life in Christ. Ang isang mananampalataya ay meron pong bagong pagkatao kay Kristo. Ang sabi po ng ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Quote and unquote. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Kung ang sino man ay na kay Kristo, kung sinasabi mo ikaw ay na kay Kristo, bagong nilalang ka. Yung mga dating bagay, lumipas na. Narito lahat ay pawang naging bago. Yung dating June Villarasa, nakilala nyo before, hindi na ako yon. Patay na yung dating June Villarasa. Bagong June Villarasa ang inyo pong kaharap ngayon. Ibig sabihin, yung dating bagay lumipas na, narito, lahat ay naging pawang mga bago. Yun yung sinasabi ng Biblia. Isa sa malagang katangian ng isang mananampalataya, yung pagbabagong buhay. Dahil ikaw ay na kay Kristo, bagong nilalang ka. Sabi nga po ng Roma 12:1 hanggang 2, ang sabi po roon, mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan bilang isang haing buhay, banal, nakaiaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At kayo magbago ng inyong pag-iisip. Sabi po ng talatang 2, kayo magbago ng inyong mga pag-iisip sa pamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan, pagbabago ng inyong pananaw, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at lubos na kalooban ng Panginoon. Alam po ninyo yung pagbabagong buhay, mahalagang katangian ng isang mananampalataya. Paano mo mapatutunayan na ikaw ay isang mananampalataya kung ikaw ay nasa dati pa ring pamumuhay? Kung ikaw ay totoong mananampalataya, bagong nilalang ka na, bagong buhay ka na, yan po yung totoong Kristiyano. Binago ka na ng Panginoon. Pag sinabing binago, hindi na yung dating pamumuhay ang ginagawa mo, kundi yung pagsunod sa salita at kalooban ng ating dakilang Panginoon. Sumunod na katangian o mahalagang katangian ng isang mananampalataya, nandun po yung bunga ng Espiritu Santo. Ano po yung bunga ng Espiritu Santo? Ito'y nagpapakita ng maayos na karakter. Pag sinabing bunga ng Espiritu Santo, pinag-usapan natin dyan yung kanyang attitude, yung kanyang karakteristik. Ang sabi po ng Galatia 5:22 hanggang 23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Yan yung mga katangian na makikita natin sa isang mananampalataya na tumanggap ng Espiritu Santo. Kung ikaw'y tumanggap ng Espiritu Santo, nagsalita ka ng iba't ibang wika as initial evidence, hindi po dyan nagtatapos. Dahil maraming nagsasalita ng iba't ibang wika, wala naman po talaga yung bunga ng Espiritu. Kaya magtataka tayo, Espiritu ba talaga ng Panginoon tinanggap? Dahil kung Espiritu ng Panginoon tinanggap, makikita natin yung bunga. Ano yung bunga? Yung karakter na ayos. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Inayos yung kanyang karakter. Anong klaseng karakter yan? Christ-like character. Kaya ka tinawag na Kristiyano dahil ikaw ay katulad ni Kristo. Sumunod na mahalagang katangian ng isang mananampalataya, pagtitiis at katapatan sa pagsubok. Alam po niyo sa isang mananampalataya, hindi tayo exempted sa mga pagsusubok. May mga pagsusubok na dumarating, pero isa sa maganda o kaya ay mahalagang katangian ng isang mananampalataya, andun yung kanyang pagtitiis at katapatan sa pagsusubok. Ang mananampalataya ay nananatiling tapat sa gitna ng pagsubok. Yung sabi pa nga ni Santiago, ariin ninyong kagalakan kapag kayo'y nahulog sa sari-saring pagsubok, sa sari-saring tukso. Yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya gumagawa ng pagtitiis, at inyong hayaan ang inyong pagtitiis ay gumawa ng magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging walang kakulangan, maging walang iba ng kakulangan, sinasabi ni Santiago. Now, isa po sa napakagandang talata yan, na kung saan ipinapakita dito na isang mananampalataya, andun po yung kanyang pagtitiis,
katapatan sa kabila ng mga pagsusubok. Panguling mahalagang katangian ng isang mananampalataya, yung pagsaksi o kaya yung pagiging saksi at yung paglilingkod. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para mag-enjoy sa mga salita niya, mag-enjoy sa kanyang presensya. Tinawag ka ng Panginoon to become a witness and to serve Him. Maging saksi at maging lingkod niya. Ang mananampalataya tinawag upang maglingkod at magpatotoo. Kaya sabi ng Panginoon, humayo kayo. Go in therefore and preach the gospel to every creature. Humayo kayo. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Ang sumampalataya at mabautismohan maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bilang mananampalataya, hindi lang tayo dapat taga-upo, taga-dalo sa church. Tayo po ay nagiging saksi at naglilingkod. Ginagawa natin yung kanyang kalooban, ginagawa natin yung kanyang salita. Humahayo tayo, ipinapangaral natin, ibinabahagi natin ang kanyang salita. At alam niyo po ba yung ginagawa niyo ngayong gabi? Nakikinig kayo, nanonood, at ibinabahagi po ninyo sa inyong kapwa. Yan ay pagtupad dito po sa pangsampung mahalagang katangian. Ano po yun? Yung ikaw ay nagiging saksi at naglilingkod ka. Maaring hindi ka personal na nakakapunta, nagbabahay-bahay. Pero alam niyo po ninyo ngayon, napakaraming kaparaanan upang mag-witness, upang mag-share ng Word of God. Yung nagpo-post ka ng Word of God, yung nag-share ka ng video katulad po nito, sinishare mo sa iyong mahal sa buhay, yan ay kaparaanan upang maibahagi ang salita ng ating Panginoon. At yan ay isa sa mahalagang katangian ng isang mananampalataya. Tinawag tayo hindi lamang basta taga-upo o taga-dalo, tinawag tayo hindi lang para pagpalain, tinawag tayo upang maging pagpapala din naman. Ang sabi ng Panginoon, magliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mapapurihan nila ang Diyos. Let your light so shine before men. Magliwanag tayo. Kaya ine-expect sa atin ng Panginoon bilang tayo po'y mga mananampalataya, magliwanag tayo sa harapan ng mundong itong madilim dahil sa kasamaan. At naniniwala tayo mga kapatid sa gabi pong ito, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala ay atin pong nakamtan sa pamagitan po ng paksa na atin pong pinag-usapan, pinag-aralan. At kung meron po kayong mga patotoo kung paano kayo pinagpala ng programa pong ito, kagalakan po namin na marinig upang atin pong maibahagi dito sa atin pong programa. Maraming salamat upang palain tayo ng ating Panginoong Hesukristo.